attorney, mag-review nga po muna tayo. Ano nga ba itong Sige. cyber libel? Ano ang pinagkaiba nito doon sa ordinaryong kaso ng libelo? Sige. Actually, to be able to define cyber libel, no, we just need to define muna kung ano yung libelo or libel Mm. mismo, no? Or yung tinatawag nilang, dahil nagkaroon ng cyber libel, tinatawag nilang na traditional libel. So ano ba ang libel or traditional libel? How do we define it? Libel is basically the imputation, no, of a vice or a defect or any act, condition, or situation na nakakasira nakakasira doon sa karangalan or honor ng isang tao. Ibig sabihin, ang libel ay ang pagsulat, no? Pagsulat sa publiko, kailangan public, ng isang malisyosong kasulatan na nagdidiin ng isang bagay sa isang tao or nakakapanirang puri o di naman kaya sinasabi na siya ay gumawa ng isang krimen or siya ay may isang kalagayan na mali o siya naman kaya ay may ginawang hindi tama, no, na nakakasira ng kanyang karangalan o di naman kaya kung ang tao ay pumanaw na ito ay nasisira ang kanyang pag-alala sa kanya, no? So Mhm. basically libel is anything that you is the public and malicious imputation, vice, defect, crime or condition that is to the contempt or destroys the reputation, nakakasira ng reputasyon ng Mm. isang. Now, Mm. yun ang normal libel. Sabihin nila, so ano ngayon ang cyber libel? Ang Mm. definition ng libel sa cyber libel, Maricel at sa ating mga nanonood, ay pareho lamang. Ibig sabihin, kung ano ang definition ng libel na ordinaryo na alam natin, na kinalakihan natin, ay pareho lang yan sa definition ng cyber libel. Mhm. Except na, ang cyber libel ay libel na ginawa mo sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya, mga computer, yung mga mobile devices natin, mga Mm. information and communications technology. Mm. So, dati kasi Maricel, no, syempre nung kabataan natin, sulat lang naman periodiko, Oo. mga magazine, mga sulat, ganyan. Hindi naman uso yung mga ganitong computer. Pero ngayon, dahil nasa advent na tayo ng technology, no, naglabas ng bagong batas at ito yung tinatawag na Cybercrime Prevention Act. At dito Mm. nilagay yung cyber libel. So doon yan galing, no? Hmm. Hindi naman binago ng Cybercrime Act ang definition ng libel. Mm. Kundi sinabi lamang nito na ang libel na ginawa mo sa pamamagitan ng computer ay tatawagin nating cyber libel. Pero kung Mhm. ano exactly yung ginagawa mo sa cyber libel, pareho lang yung definition nun sa ordinaryo or yung traditional libel. Mm. Okay, malinaw. So basta anything online na paninira, that is cyber libel. Pero Yes. siyempre, attorney, kailangang mapatunayan na may mali siya. Ano, yung pagsusulat na yon. Pero paano ba natin masasabi o kailan ba natin masasabi na masyado namang malisyoso o merong masamang intensyon itong mga isinusulat laban sa isang tao na kumbaga pumapasok na siya sa cyber libel? Sa ilalim kasi ng batas natin, Maricel, no, ang malice, no, o masamang intensyon ay ang malisyosong intensyon ay pinapagpalagay sa mga nakakasirang nilalagay mo online. Ibig sabihin, kung ikaw ay naglagay ng isang libelous, no, libelous na publication online, ito ay pinagpapalagay ng batas na merong malice. Ibig sabihin, malice is presumed. Ibig sabihin, pinagpapalagay na merong mali siya yung Mhm. paglagay mo ng defamatory or nakakapanirang puri doon. Sapagkat bakit ka nga naman, no? Bakit ka nga naman maglalagay ng isang nakakapanirang bagay kung wala ka namang mali siya, no? Aha. So, presumed, hindi ko sinasabing laging merong mali siya. Pero it is presumed. Ano bang ibig sabihin pag sinabi ng batas na presumed? Ang Hmm. isang bagay na presumed ay hindi mo na kailangan patunayan. Ibig sabihin, halimbawa, merong presumption of innocence, lagay natin doon, no? The law presumes the innocence of everyone charged with a criminal offense. Ibig sabihin, lahat ho ng nafa-file ng criminal case ay pinagpapalagay na batas na inosente hanggang sa kapanahonang mapatunayan ang kabila ng hukuman. So yan ang Mhm. presumption. So mali nga yung sinasabi, Maricel, na patunayan mo ang iyong pagka-inosente. Mali yun. Aha. Kailangan patunayan nila yung guilt mo dahil ang pagka-inosente mo ay presumed. In fact, kung wala kang gawin, no, halimbawa kinasuhan ka, tapos Hmm. wala kang gawin, pero
hindi rin napatunayan ng prosecution yung iyong krimen, wala kang kailangan gawin kasi hindi mo kailangan patunayan ang iyong pagka-inosente. So babalik tayo dun sa libel. So malice is presumed, ibig sabihin, pinagpapalagay no na meron Aha. talagang mali siya kung ikaw ay naglagay ng isang libelous na kasulatan diyan sa online no na Mm. mga teknolohiya natin ngayon. Paano, attorney, kung halimbawa, malinaw naman din yung nakalap mong dokumento to prove na totoo naman yung sinasabi mo? Kasi ang iniisip ko, paano halimbawa sa aming mga journalist? For example, yung Yes. mga nangyari before na may nakuha namang dokumento na, teka, mukhang sangkot sa pork barrel scam, itong mga Mm. lawmakers na to. Clearly, we Yes. have clearly yung journalist na naglabas, may pinagbatayang dokumento. Although, hindi Yes. pa kasi nadadala sa korte. So, nandun pa rin yung presumption of innocence. Yun ba, Yes. mapapasok sa usapin ng libelo? Well, yun nga eh. Kaya nga sinasabi natin, Maricel, no, that it's only presumed. Ibig sabihin, meron naman mga instances na yung malice is mapapasabi mo na walang malice. Halimbawa, Mm. halimbawa, no, ikaw ay nagre-report lamang sa mga bagay-bagay na Mm-mm. sa mga proceedings ng ating judiciary, ng ating legislative branch, ng ating executive branch, o di naman kaya ay may privileged information. Ibig sabihin, merong privileged communication sa dalawang partido. Kahit na Mm-mm. yung privileged communication na yan, kapag yan ay lumabas, no? Halimbawa kasi minsan, kunwari ikaw Maricel, no? Mm. May susulatan kang isang tao na may privilege, ibig sabihin privilege communication. Oo. Pero doon sa, ang ibig sabihin ng privilege communication is ito po ay sikreto, Yeah. confidential. Pero let's just say for the sake of argument na yung inyong usapan lumabas sa publiko. Mm-mm. Pero no, yung iyong usapan na yon sa sulat na yon marami kang sinabi doon ukol sa iyong sinusulatan na Mm-mm. masama, no? Sinabihan mo kriminal ka, ninakaw mo yung ganito, talagang masamang tao ka, etc. Pero Mm-mm. sulat mo lamang, privilege yun para sa isang tao. Pero what Mm-mm. if, let's just say, lumabas ito sa publiko? Then Mm-mm. pagka ganun, walang mali siya yun. Kasi nga, hindi presumed ang mali sa mga ganong instances. Kaya sinasabi ko, generally presumed, Mm. pero meron mga certain exceptions. Kasama doon yung nabanggit mo, Oo, Maricel, oo. syempre, naman ay nagre-report no, bilang parte ng iyong trabaho sa mga Yes. activities ng ating gobyerno, sa mga information that is part of the public domain or di naman kaya tungkol sa mga paggasta ng pampublikong funds, etc. Mm-mm. Mm-mm. And hindi mo masasabi na merong mali siya, yung gano'n. Dahil ito ay tinatawag natin na nagre-report ka lamang. No? Basta ito Mm-mm. ay of course fair and true. Ibig sabihin, ito ay patas at ito ay totoo. Siyempre, iba yung nagre-report ka sa activities ng ating gobyerno, pero ito ay Mm-mm. hindi patas. Hindi naman kaya ay pawang walang katotohanan. Hindi na yun tama. Ayun. Pag Oo. nagkakaroon na ng mali siya, ibig sabihin, bakit ka naman magre-report ng hindi totoo? Ibig sabihin Right, may mali. right. Pero kung Oo. nag-report ka sa ginawa ni congressman, sa ginawa ni senator, sa ginawa ng pangulo, no? At ikay naglagay ng kaunting opinion dito, pero kung Mm-mm. ito naman ay fair and true, then walang libel sa ganun. Okay. Bukod sa mali siya, attorney, ano pa yung mga iba pang factors or elements na kailangang i-consider to kumbaga ma-categorize natin siya or ma-identify siya as cyber libel? Lagi tayong babalik dun sa, yun nga, definition ng traditional libel natin, Maricel, no? Sapagkat yan yung ating angkla para malaman Mm-mm. ang cyber Mm-mm. libel. Dahil cyber libel is not a new offense. Tatandaan nyo, ang cyber libel ay hindi panibagong krimen, kundi ito ay paraan lamang kung paano magawa ang krimen ng Mm-mm. libel. So babalik tayo dun sa pinaka-basic factor natin, Maricel, na tinatawag natin na defamatory. Ibig sabihin, nakakapanira. Meron Mhm. ba doon sa iyong sinulat, sa iyong ginawa, sa iyong pinablicize, no? Na meron ba ditong nakakapanira or defamatory? Yun ang laging question natin. So, what exactly is defamatory can be a case-to-case basis, no? Kasi hindi naman dahil parang nakakasira automatically defamatory na. Hindi Mm-mm. naman automatic na kapag ikaw ay nagsabing ng ilang bagay na sa tingin ng iba medyo sensitibo, medyo masakit, pero it doesn't automatically mean na defamatory na siya. Kailangan nga papasok siya dun sa definition na ito ay nag-i-impute ka ng crime, ng kamalian, o pagkilos o ginawa ng isang tao na nakakapanira sa kanyang puri or pawang walang katotohanan. Yun ang Reas- posibleng natin masabing libel.
Okay, recently, attorney, parang nauso yung mga blind items sa Presidential Communications Office. Yung Hmm. habang nagta-transition, ang daming mga lumalabas na kesyo si Hmm. ganitong official, ganito daw ang ginawa. Paano kapag ka blind item? Hindi nila pinangalanan kung sino yung officials involved, pero may mga Hmm. malinaw na clue. Mm. Paano Isang, natin sasabihin yan? maganda yung tanong mo, Maricel, 'no, sapagkat, isa sa mga crucial na konsiderasyon pagdating sa libel is yung tinatawag na identifiability. Ibig sabihin, nakikilala ba ng nagbabasa kung sino yung tinutukoy dito? Sapagkat kung ito naman ay ibinigay lamang sa general terms or di naman kaya ibinigay lamang sa mga statements na general, pangkalahatan ba, kumbaga. Mm. Tapos, 'pag ikaw na itong nagbabasa, hindi mo naman talaga matutukoy kung sino yung tao na 'to, 'no, or may mga idea ka kung sino sila, Mm. possibly sino sila. Pero hindi mo rin talaga matukoy kung sino, si Mr. A, si Miss B, sa ganyan, 'no. So, kung talagang hindi mo matutukoy exactly kung sino ito, then hindi mo rin masasabing libel kasi kailangan ng identifiability, Bakit? Siyempre kung hindi naman na-identified yung tao, sinong nasiraan? Sinong Mm. naging kaninong puri, kaninong karangalan ang nasira kung hindi naman natutukoy yung isang Mhm. tao. Laging gano'n na Hmm. importante din na kaya maganda yung katanungan mo sa mga blind item, kailangan din makilala talaga kung sino yung tinutukoy nung isang di umano'y libelous publication para Mm. masabi natin na talagang libelous ito dahil it should be public, malicious, and of course, yung, taong pinapatamaan dito, talagang identifiable. Siyempre S kung lahat naman ng tao walang makakakilala, di yun nga, kaninong, Hindi siya. karangalan ang nasira kung, wala naman. Oo. Total baka So masira dun yung karangalan nung nagsulat. Kasi sabihin, nagsusulat ka ng ganyan, di mo naman kayang itukoy kung sino or oo. something. So At, pero may lusot pala yung blind item ano? oo Kasi kung naman, hindi mo oo. ma-identify, wala. Yes, pero siyempre you Oo. have to be very careful because not all blind items are blind. Ibig sabihin, feeling mo lang 'no, blind item pero 'pag binasa mo, sa tao lang naman yung ganito, Yung Mm. pagkakatukoy mo sa kanya ay sobrang narrow, sobrang eksakto na Oo. kahit ano namang sabihin ng mga tao na alam talaga natin na siya yun. Yung iba diyan Hmm. maglalagay pa ng initials, 'di Mm, napaka-obvious mm. naman. O yung Yes, iba naman yes. parang, maglalagay ng kunwari initials 'no, si ABC, Mm. nagtatrabaho sa company X. So, 'di masyado namang obvious kung sino. So, identifiability. You don't have to be named. Ibig Hmm. sabihin, hindi kailangan na pangalanan mo kung sino yung tao na 'to. Kailangan lamang makikilala siya o matutukoy ng nagbabasa nung libelous na kasulatan or publication. Oo. Sige, puntahan natin, attorney, yung kaso nung kay Senator Risa Ontiveros na kasi bumaliktad yung kanyang witness eh. Ngayon, kine-claim na ano daw, na binayaran kaya nagsalita against sa mga Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Paano yung mga sitwasyon halimbawa sa kaso niya? Yung simpleng pag-upload, for example, ng video, yun ba ay Hmm. maikukonsidera na sapat na basehan ng cyber libel? Lagi tayong yun nga, balik din tayo dun sa definition. Kailangan nag-upload ka, ang tanong, ano yung in-upload mo? Defamatory ba? Kasi, itong particular na video na 'to, Maricel 'no, hindi ko nakita yung nababanggit mo. Pero kailangan yung pagsimpleng upload, kailangan titignan ano yung in-upload mo, ano yung sinabi dun sa in-upload mo, ano yung pinakita dun, ano yung sinulat mo para Mm. masabi natin na ito ay libel. So, lagi tayong babalik dun sa qualification na dapat ito ay nakakapanira. So, kung nakakapanira, may chance na baka nga libel ito, pero depende, titignan pa rin siyempre ng hukuman kung talaga bang nakakapanira at ano exactly yung sinabi, ano exactly yung description, ano exactly yung sinulat, no? So that relates to everyone. I mean, not just to the good senator, but everyone na involved sa ganung circumstance, no? Na Mm. ikay video, tapos may mga sinulat ka doon nakakapanira, o di naman kaya ikaw yung taong pinapatamaan doon sa video, ikaw yung dinidescribe, titingnan mo rin kung talaga bang nakakasira yung sinusulat doon. O medyo nakakaasar lang pero hindi naman nakakasira. Okay. Magkaiba yun. Okay, kung hindi in-upload, kung hindi siyang nag-upload pero shinare niya yung Hmm. nakakapanirang video, liable ba yung taong nag-share online? Actually, alam mo Maricel, no, to allay the fears of many people, not necessarily. Hmm. Because una sa lahat, it's impractical.
Halimbawa, you have 300,000 shares. Isa-isahin mo ba yung 300,000? Pa-file mo ng libel. I Ang mean, dami nga naman, realistically, no? diba? Realistically, I mean, out of Mm. sheer practicality, it's almost impossible na mahabol mo yung 300,000. Number two, no? Yung pag-share itself is not of its own kasi hindi naman din ikaw talaga yung nagsabi nun. Hindi naman dahil, kumbaga, balik natin sa real na, sa physical, no? Kunwari Maricel, may sinabi ka sa akin. Sinabi mo, angat si ganyan. Kunwari, sinabi mo sa akin, no? Ako naman, sabi daw ni Maricel, parang isi-share ko sa iba. Sabi daw ni Maricel, si ganyan. So, ang nangyayari doon, hindi ako yung talagang nagpanira doon, no? Kung Yung hindi, source ng... quote ko lang yung sinabi sa akin. Oo. So, pagka ganun, parang share, no? Parang physical na buhay. So, ganun din sa online. Hindi naman dahil share mo lang as is, no? It doesn't mean na automatically ikaw na yung nag-impute. Remember, it's a public and malicious imputation. So, tatanong, ikaw ba impute o shinare mo lang yung kasulatan na may nag-impute? Siyempre, babalik yun dun sa kung sino talaga yung nag-impute. Now, just to clarify, no, siyempre, iba yung Maricel na pawang nag-share ka lang. Iba naman yung nag-share ka tapos pinatungan mo na ng kung ano-anong pananalita, kung ano-anong description of its own, sa pangsarili nito, yung mga sinulat mo, yung mga description mo, caption mo, mga pinatong mo dun sa video, of its own nakakasira na. So, hindi na issue doon yung mismong video na shinare mo. Ang issue dun is ano yung pangsariling sinabi, pangsariling ginawa, connected doon sa video na yun. Hindi na issue yung sa video or yung shinare. Kung hindi ikaw as a person, ano ba yung nilagay mo doon? Ano ba yung sinulat mo doon? Na on its own sa pangsarili nito, nakakasira na rin o masasabi na rin natin na libelous ito. Pero kung mag-share ka lang, mag-like ka lang, mag-react ka lang, di ba? Marami naman may react kayo, may laugh, may heart, or whatever, kung ano man ang reaction mo. Of its own, hindi naman yun magiging, kung ganun lang, hindi naman yun magiging libelous. Kasi, yun nga, and of course, babalik ako sa una ko sinabi kanina, out of sheer practicality, Maricel. Diba? Parang kung 500,000 ang nag-share, alam nga namang filean mo yung 500,000. Habulin mo lahat yon. Although, sabi mo nga... You're supposed to chase everyone. Unfair. Sabihin, bakit ako lang? So, dapat chase lahat, diba? So, on sheer practicality alone, it's almost impossible. Sabi mo nga, attorney, napaka-impractical na habulin lahat yung nag-share. But although it's impractical, I wonder kung may basihan din ba ng pagsasampa ng kaso doon sa mga bashers. Kasi ngayon, pag halimbawa tumingin ka ng mga simpleng TikTok account, usong-uso yung mga 80-80, tinatawag nila ng mga bobo yung mga nag-upload, di ba? Especially if about politics yung topic. So parang madaming mga ganong comments. So sapat ba yun na basihan kapag if you are using harsh words, kapag nagko-comment ka, even if you're just one of the ordinary netizens na nanonood? Yeah. Of course, i-assume natin that it's doable, no? Meaning it's practical to do it. Pagpalagay lang po natin para sa sake ng ating discussion ngayon. Well, babalik dun ulit kung ano ba talaga ang defamatory. Ito ba'y nakakasira? Of its own, no? I mean, of course, we do not encourage it. Hindi natin ini-encourage na, sige, sabihan mo siya ng anong ginagamit nila? Parang 80-80. Oo. 80-80. Sorry, 80-80. Hindi nila gamitin yung letter B. No? But, of course, we do not encourage. Tine-take down yata kasi ng TikTok kapag yung mismong word kaya ini-80-80 nila Oo. Or yung ganung, we do not encourage it. Pero of its own, no, if you ask me, of its own, hindi naman talaga yon libelous. Per se, of its own. Kasi parang it's masyado siyang common enough of an utterance. Parang kumbaga masyado siyang parte ng posibilidad ng day-to-day na usapan. Na masabi mo na it's an expression na hindi mo talaga intensyong makapanira. But it's just a general expression, if you ask me. No? So parang pagkaganon, hindi rin talaga. It really must be so defamatory and malicious, of course, na talagang nakakapanira ito. Attorney Paul. So, of course, we're not saying na gawin nyo. Pero syempre, dapat iwasan pa rin. Pero on its own, it's not necessarily defamatory per se.
kumbaga sharing of opinions. Attorney Paul, puntahan ko Yeah. lang yung yung kaso ni Commodore Tariela kasi Hmm. sinampahan din niya ng kaso si Sas Sasot, 'di ba? But as we all know, wala siya dito sa Pilipinas eh. Nasa Hmm. ibang bansa siya eh. So kung dun nagstay sa abroad, yung sinampahan mo ng kaso ng cyber libel, may habol ka ba? Yes, under our Cybercrime Prevention Act, Maricel, no? Isa sa mga unique o feature nito, isa sa parang mga characteristic nitong batas na to na may pagka-unique ng kaunti is Mm. pwede mong habulin kung ang respondent na iyong gustong kasuhan ay nasa abroad or wala sa Pilipinas. Mm. Isa yan sa mga unique features na to. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, Maricel, ang normal kasi na ang ordinary crime, no? Ordinary libel o yung mga iba pa nating batas kriminal, normally territorial yan. Ibig sabihin, yan ay nagagawa mo lamang sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Kung ikaw ay may ginawang ibang, kung may ginawa kang krimen, no? Halimbawa, ikaw ay nanakit ng tao, nagnakaw, pumatay sa ibang bansa, hindi nag-a-apply ang mga batas ng Pilipinas sa iyo. Except na dito, meron yung unique feature yung ating cybercrime Oo. na nilagay ng ating mga legislators na kung ikaw ay nasa ibang bansa, may reach yung ating cybercrime sa'yo kahit na wala ka sa Pilipinas. Kasi nasa batas talaga yun eh. And I'm guessing, no, sa aking palagay, nilagay talaga yun dahil sa ideya na alam natin na ang cyber world, no, ay Oo. hindi defined ng territorial or political boundaries. Ibig sabihin, pwedeng ikay may ginagawa sa iyong computer habang ikay nasa kabilang parte ng mundo, Mm. pero ang pinagtutuunan ng pananalita, ng iyong description and all of that ay nandito sa Pilipinas. So, posible na sa batas talaga yan, no? Na pwedeng ma-filean pa rin kahit na ikaw ay wala sa Pilipinas. I think if at all, Maricel, no? Siguro kasi dahil ako talagang actual law practitioner, nakikita ko yung practical side of things. No? Ibig sabihin, if at all, nasa labas ng bansa, pwede mong kasuhan. Pero paano mo pananagutin? Yun Kasi wala dito sa... nga. Oo. So, paano mo kakabulin? Paano mo siya dadalhin sa hukuman, no? Para siya ay matawag nating arraignment. Ibig Oo. sabihin, arraignment sa kaso, tatanungin, do you plead guilty or not guilty? Naanin Yeah. ba ang krimen? Hindi. Para mag-proceed ang isang kasong kriminal, kailangan dumaan sa ganong stage. Eh, paano dadaan sa ganong stage kung wala sa Pilipinas at hindi natin maaresto, no? Mahirap. I mean, of course, we can still arrest and may mga extradition and all of that sa ibang bansa. Pero napakahirap, napaka-challenging. Oo. Hindi impossible, but napaka-challenging. Yun siguro yung isang part ng sa akin, no, ng practical side ng filing cyber libel para sa isang taong wala sa Pilipinas. It will be a little bit, or not a little bit, quite difficult para ma-enforce natin yung ating mga batas kriminal sa libel, sa taong wala sa Pilipinas. So I wonder kung meron na bang nangyari before, attorney, na nasampahan ng cyber libel case na nasa abroad na napuwersang bumalik sa Pilipinas because of the case, or wala ka pang naalala in the recent history? To my knowledge, no, maaaring nagkakamali ako, Maricel, no, pero ako personal mismo, wala akong alam na ganung kaso na napilitang umuwi, no, dahil na-file ng cyber libel or siya ay in-extradite, pabalik dito sa Pilipinas. So, wala akong ma-recall na ganung karanasan ko sa pangsarili sa mga nagkakamating kaso, at wala rin akong alam na ganung kaso sa iba. Maaaring meron pero hindi lang ako pamilyar. As far as I know, parang wala pa. Oo. Pero bakit kaya? Dahil ba yun sa, hindi ganun kabigat yung kaso ng cyber libel as compared dun sa ibang mga kaso na, of course, alam natin may mga napapauwi kapag mabigat yung kaso di ba? Yes. Dalawa yan, Maricel, no? Number one, tama yung sinabi mo, siguro sa bigat ng kaso, sa nature ng kaso. Maaaring, kasi syempre, ang pagsasapumilit pa umuwi dito sa Pilipinas, Maricel, is nagre-require ng resources at ng oras ng ating gobyerno. Ang dami na nating concern sa buhay. Yes. No? So, kung tayo ay magpo-focus sa ganung bagay, kung magtotoo ng oras at ng resources ang ating gobyerno, then baka masabi ng iba na, sayang naman, no? Kung sa ganun natin ibubuhos. Number two,
Ang pagpapauwi sa Pilipinas para sa isang krimen, Maricel, no? At ito Mm. medyo technical, Mm. is hindi rin gano'n kasimple dahil kailangan meron tayong pag-uusap o treaty doon sa bansa kung saan yung tao na nakapamalagi para mapauwi natin siya sa Pilipinas. So, Aha. titingnan din yun. Kasi kung wala naman tayong treaty doon, then wala. Walang mangyayaring gano'n, no? I'll give you a classic example, no? Mm. Para sa kanya. Although hindi ito sa Pilipinas dati. And anyway, this is public knowledge. Dati Mm. sa Japan, merong CEO ng isang kumpanya na umalis, tumakas, no? Tapos later on, nalaman na lang, nasa Middle East na siya. Oo. Nakatakas siya. Pumunta siya doon sa isang bansa na walang extradition treaty with any country or very limited yata yung extradition treaty niya. So parang hindi na siya mahabol. So nandun na siya. Yes. Siyempre, hindi na pwede lumabas, no? But parang ganon. So importante na balik sa ating sitwasyon, hindi rin ganun kadali na sabihin natin, papauwi natin yan kasi na-file na natin ang kaso. It's Oo. possible, pero very difficult, both on a practical sense and in a legal sense also. Kasi we have to make sure, kailangan siguraduhin natin na tayo may pakikipag-ugnayan, usapan o treaty na tinatawag, no, doon sa bansa kung saan yung tao na yun Oo. para mapauwi natin siya dito sa Pilipinas. So hindi rin ganun kadali yun. Very challenging, difficult, and costly. Siyempre may Costly. cost yan eh. Oh, correct, Siyempre, correct. from practical Oo. perspective, kailangan mo ring i-evaluate. Oo. Maaaring nasaktan talaga yung damdamin mo, yung sarili mo, pero siyempre, masasaktan din ang iyong bulsa, no? Is it worth it? Titingnan natin. Attorney, kapag halimbawa, although wala pa nga tayong alamin na recent history kung may napauwi na, pero pag pinilit, kung may treaty yung bansa natin dun sa bansang kung saan nagstay, yung sinampahan ng cyber libel, ang magpapauwi nun, ang gastos nun sa gobyerno. Gobyerno yun. Yes. I Isa G2G. see. Government to Oo. government. Siyempre, Maricel, no? Hindi naman, kunwari ikaw isang ordinaryong individual, Yes. hindi naman pwedeng bigla kang pumunta sa bansa na yun tapos sabihin nyo, I demand, napauwi nyo yung tao na yan. I mean, that's close to impossible. It's a G2G or government to government engagement. Oo. Para mapauwi. Kaya nga, it's very difficult and impractical. Time, resources, money. Oo. So, mahirap. So, ibig sabihin, pwedeng makalusot yung nasampahan ng cyber libel case kung piliin niyang hindi bumalik dito hanggat hindi pa napapaso yung kanyang visa. That's a possibility. Diba? Yes, that's a possibility. That's a possibility. Makalusot sa prosecution itself, no? Oo. Hindi makalusot sa pagkaka-file ng kaso, kundi makalusot sa mismong prosecution at paglilitis ng kaso sapagkat wala ka dito, no? Wala ka dito sa Pilipinas. Pero, what will happen kapag inutusan ng korte yung tao na yon na bumalik dito and yung tao na yon ay nag-refuse na bumalik? Hindi tinatawag natin na contempt yan, no? Ang hindi mo pagsunod sa utos ng hukuman ay isang contempt. Pero again, doon tayo, Maricel, no? Pwede naman nating utusan, sabi mo, hindi ko na yan susundin, kunwari nasa abroad ka, tapos ikaw yung sabi mo, hindi ko na yan susundin, nag-a-apply na ako ng citizenship dito, tapos wala na akong balak umuwi dahil sa kaso na yan. Ganon. Siyempre, pwedeng sabihin ng korte, contempt yan, pero again, babalik tayo dun sa enforceability. Mahirap talaga na ang contempt may penalty, so pwede maglabas ang hukuman ng penalty. But again, as to doon sa pagpapa-impose, no, sa pagsisigurado na magkaroon ng parusa yung tao dahil sa kanyang refusal to obey the lawful order ng korte, yun ang ibang usapan kung may impose din ba to begin with yung penalty. Again, kasi nga, hindi ka uuwi. And if naman yung ating state, no, masyadong busy sa ibang affairs na ka rin talaga mapapauwi. Yung ating gobyerno, maraming inaasikaso at hindi ka rin talaga mapapauwi. Then, it becomes a very difficult situation na hanggang doon na lang. Hanggang ideya na lang siya. Na Oo nga. Baka, ang hirap pala. Pero kung ikaw ay may cyber libel case, will you be allowed na makapag-abroad? I mean, hindi naman siya automatic na nandun ka sa diba? Oo. Yeah. Hindi naman hindi, ganito ho, yan ho. Hindi dahil na-filean kayo ng kaso, automatic hindi na ho kayo pwedeng umalis. Tatandaan po natin, no, na meron tayong right to travel and presumption of innocence. Anong ibig sabihin nito, Maricel? Karapatan ng tao ang bumiyahe. Karapatan ng tao ang umikot-ikot.
Liban na lamang kung ito ay pinagbabawal ng batas, pinagbabawal ng regulasyon. And of course, kasama dyan yung iyong tinawag natin kanina na presumption of innocence. Ibig sabihin, ikaw ay inosente. So, Mm. hindi din talaga ganun kadali na ipagbawal kang mag-ikot-ikot, ipagbawal kang magbiyahe. Unless na lang, of course, meron pasok sa ilalim ng batas na ikaw ay qualified para magka-hold departure order, ikaw ay pwedeng ipagbawal na lumabas. No? Pero otherwise, in generally, hindi naman yun ibig sabihin na na-file ka ng kaso, hindi ka na pwedeng lumabas ng bansa. No? Of course, Mhm. may mga regulations yan, Maricel, no? Mm. Which we don't really want to go into deep detail, but basically kung may kaso ka, kasi ikaw ay naka-bail, syempre nagsasabi ka rin sa korte kung ikaw ay Ah. honest. Mm. Tama yung ganun na magsabi ka at para alam nila ng korte na, tas alam ng korte na babalik to Lalabas kasi ka, nagsabi ka sa right. akin. Paano Yes. naman po Mm. humahantong sa pagkakaayos o settlement o di kaya naman ay withdrawal ang cyber libel case? Naalala ko kasi yung nangyari recently wherein nagkaayos sina Senators Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta at saka si Nay Christy Fermin. So paano humahantong sa ganun? Okay, maganda yung tanong mo, Maricel, no? Para mabigyan natin ng dagdag kaalaman ng ating mga kapatid ukol sa tinatawag na settlement ng libel or in general criminal cases, no? Para Mm. mabigyan natin ng na yan. Kasi ang libel ay isang criminal case, therefore ang diskusyon natin ay pwede natin isali yung mga ibang kasong kriminal. In general, paano ba nasisettle yan? Number one, no? Ang kasong kriminal mismo ay hindi nasisettle. Ibig sabihin, Oh. hindi pwedeng pag-usapan ng dalawang partido na halimbawa nagkaroon ng kaso, no? Libel man yan, theft, or estafa, or murder, or homicide, ganyan. Hindi pwede magkaroon ng settlement doon sa kasong kriminal. Ibig sabihin, bakit ho ganito? Sabihin nyo, bakit parang naririnig namin yung ibang kaso nagka-settlement? Ang pinag-uusapan ho sa settlement, kasi kaakibat ng lahat ng kasong kriminal ay kasong sibil. Ibig sabihin, Maricel, pag nagkaroon ng criminal case, meron itong kasamang civil case. At yung civil case na yon, doon papasok yung damages, yung danyos, no? Mm. Moral damages, actual damages, etc. All of that. Yung mga damages na yon, yung civil aspect or pagbalik, halimbawa nakaw, no? Yung halagang ninakaw, yung pagbalik nun, yun ang tinatawag na civil aspect o yung parte ng isang kaso na ukol dun sa kabayaran, sa pagbabalik, sa pagbabayad ng danyos, ng perwisyo. Pero yung mismong aspeto ng kasong kriminal, na sa krimen mismo, o di naman kaya yung talagang paglabag mo sa batas kriminal ng Pilipinas, ito ay hindi na sisettle, hindi na pag-uusapan. So ganun din sa libel, no? Yung paglabag mo sa batas ng Pilipinas na nagsasabing bawal ang libel, ito'y hindi na sisettle at hindi na pag-uusapan ng dalawang pribadong partido. Bawal lang sabihin nila, sige, settle na tayo, tapos na yung krimen. Hindi ho. Oo. Kaya ho lahat ng kaso tinatawag na people of the Philippines versus X versus A versus B versus C. Sapagkat po, pag kayo ay gumawa ng krimen or di umano'y gumawa ng krimen, ang inyong kinakalaban ay ang katahimikan sa Republika ng Pilipinas. Kaya ang buong Republika ng Pilipinas ang lumalaban sa inyo. Kaya people versus ganyan. Yun yung sa kasong kriminal. Hindi ho yun nasisettle. Ngayon, balik tayo sa tanong mo, Maricel, na paano ba nasisettle? Naririnig namin lahat yan. Lagi nagsisettle yung mga kasong Yes. kriminal. Oo. Because ho, pag napag-usapan, lahat ho ng kaso, nagre-require ng pruweba, nagre-require ng ebidensya, nagre-require ng taong magtetestigo, no, tungkol sa mga nangyari. Kung yung dalawang pribadong partido nagkaroon na ng pag-uusap sa kasong kriminal, punta tayo doon sa libel, sa topic natin yan. Kung yung dalawang tao, yung nag-publish, tapos yung nasiraan, nag-usap na sila. Sige, bati na tayo. Group hug, kiss and make up. So nagbati na tayo, nagkano ng konting kabayaran para dun sa danyos, okay na tayo. Ang mangyayari niyan, Maricel, yung tao na yung nagko-complain, no? Yung kumbaga yung pangunahing testigo para dun sa kaso, aatras na siya sa pagtetestigo. Ibig sabihin, hindi na ho ako anong tawag nito? Hindi na ako interesadong magtestigo pa. Ngayon, parte ng prosecution dun sa kasong kriminal, kung hindi na ho interesado yung aming testigo, paano namin papatunayan yung krimen? So ang lalabas, dismiss yung krimen. Kasi nga, parte ng trabaho ng prosecution na patunayan ang pagkakamali ng isang taong akusado, yung kanyang guilt, yung kanyang kamalian. Paano mo papatunayan yung kanyang pagkakamali kung yung pangunahing testigo, yung mismong nasaktan na tao, yung
mismong Ayaw na nanakawan, yung mismong magsalita. nasiraan ng puri, ayaw na. Umalis na. Ayoko na. Oh. Resistance na. Alis na ako. Ayoko na ho. Okay na ho Mm. ako. Nagkamati na kami sa perspektibong sibil ng kaso. Then wala na. Mm. Kung ikaw yung prosecution, wala ka ng testigo ngayon. Mm. Effectively, miss. So yung pag I nadidismiss mo yung see. kasong kriminal dahil nagkaroon ng quote-unquote settlement, para malinaw, Oo. ang nasettle ho dyan is yung civil aspect. But as a result, Oo. no, ebidensya para sa kasong kriminal ay nakompromiso o ibig sabihin, hindi na rin na mapapatunayan ng prosecution sapagkat ayaw na ng pangunahing testigo. That is why, Maricel, no, abiso ko lang din ho sa inyong lahat na nakikinig Oo. na nitong kinakaharap. Kung kayo po ay magsesettle ng criminal case, ng civil aspect ng criminal case, siguraduhin ho ninyo na kayo yung magsesettle bago pa makapagsalita yung mga testigo ng prosecution. Bakit? Mm. Mm. Sabi ko, pag sila ho'y nakapagtestigo na, kahit pa umatras sila, yung kanila hong sinabi ay nasa record na, nasa kaso na. May ebidensya na. Di ba? So, sabi ng prosecution, nandito na nandito na ito. So, mag-settle ho kayo ng maaga kung gusto nyong ma-dismiss ng sigurado yung kaso ninyo. So, ganun. Ganun pala. Kasi yung pribadong pertido, nagsisettle doon sa civil aspect o yung parting ng kaso na may kabayaran. Oo. And effectively, nadadamay yung criminal case in a way, no? Hindi because na-settle yung mismong krimen dahil walang settle. Kung hindi na mapapatunayan yung krimen dahil umatras na yung pangunahing testigo, yung pangunahing ebidensya para sa kasong yun. Dapat pala pag ganyan yung kaso, maagap ka sa pakikipag-ayos, ano? Kasi sabi mo nga kapag na record na yung testigo, baliwala, meron ka pa rin criminal case kahit na ayos yung civil aspect ng kaso, attorney, ano? Yes, kasi nalagay na sa records ng case Right, paano pa masasabing umatras na yung aming testigo nakapag-testify na siya. Right. Paano pa masasabing wala na ho akong ebidensya? Yung ebidensya nasa record na. So tutuloy-tuloy na yung prosecution. Mahirap na siyang ma-compromise yung civil aspect at mahirap nang mapadismiss yung criminal aspect pagka ganun. Pero kapag umabot sa punto, attorney, na napatunayan na, teka, guilty to sa cyber libel, ano yung mga posibleng parusa doon sa nahatulan sa cyber libel case? Ang parusa sa cyber libel ay hanggang 8 taon. No? Mas mataas ito ng kaunti. Hindi ng kaunti, mas mataas ito doon sa ordinary libel na kung hindi ako nagkakamali ay up to 4 years and 2 days. Pag cyber libel, kung hindi ako nagkakamali, is up to 8 years. Pero merong sinabi ang ating Korte Suprema, Maricel, na encourage na ang parusa ng libel ay fine. Ibig sabihin, may kasong criminal ka pa rin. Guilty ka pa rin, may record pa rin. Pero instead na ikay ikukulong, ikay ay may magbabayad na lang ng fine. Hindi ka magbabayad dun sa taong nagkaso. Magbabayad ka sa Republika ng Pilipinas. Anong wisdom doon? Anong wisdom doon, Attorney Paul? Ba't siya ini-encourage na pagbayarin nyo na lang kaysa ikulong? Because remember, ang sistema ng ating hustisya, Maricel, primarily is corrective. Ibig sabihin, hindi ho tayo nagkukulong para lang i-punish. Kung hindi, para lang punish ka namin kasi may ginawa kang masama, ikukulong ka namin. Pero ang ultimate goal ho niyan is corrective or reformative. Ibig sabihin, kailangan may matutunan ka. Ngayon, kung yung leksyon ay matututunan mo naman sa 1.5 million peso fine na pwede mong ibayad, baka magtanda ka na rin at hindi mo na rin talaga gawin. And so yun yung wisdom, no? Because it achieves the goal it might achieve the goal of correcting yung taong nagkamali without necessarily removing that person from society. Kasi let's get real, Maricel, no? Hindi naman talaga danger to society ang isang taong na-convict ng libel versus isang tao na na-convict ng sexual offenses. Yun ang medyo mapapaisip ka, no? Yun ang medyo delikado, or isang murderer or isang tao na talagang gumawa ng mga grievous na offense, no? Pero iba naman ito sa isang tao na nagkaroon ng libel. Yes, ito ay mali pa rin sa batas natin. Pero hindi naman din danger to society na wag na lang siyang ikulong kung hindi ipagbayad na lang siya ng fine. Matututo din naman siya, which achieves the goal, no, of our justice system na makorek at ma-reform ang mga taong nagkamali sa batas.
base doon sa mga kaso na nakikita mo, attorney, ano yung usual na ginagawang depensa ng mga kinakasuhan ng cyber libel kapag ka humaharap na sila sa korte? Because I wonder kung ano ba to, ano ba yung border para masabi na, teka lang, ano ko to part to ng karapatan ko na magsalita. Freedom of speech to Of course, titingnan din yan na Maricel, no? There are several defenses. Kasama dyan number one, defamatory ba talaga yung sinabi mo? Remember, ang pagka-stretch, no? Ang pag-iisip kung ano ba talaga ang defamatory also involves, Maricel, kung sino ba talaga yung taong sinisiraan. Alam niyo, matagal na sinabi ng ating Korte Suprema na ang mga pampublikong officials, mas malalim dapat ang tolerance para sa kritisismo, para sa pagsasabi ukol sa kanila. Hindi ho ibig sabihin nito na lahat na lang ng gusto nyo sabihin, pwede nyo sabihin sa pampublikong official. Pero kung kayo ho ay nagkikriticize ng official duty, sabi nyo, hindi ako sang-ayon doon sa ginawa ng aming senador, halimbawa, no? Sa tingin ko, mali yung kanyang polisiya, sa palagay ko ganyan. Hindi ho yan libelous kasi nagko-comment kayo doon sa kanyang official na trabaho. O hindi ho ako sa ganitong batas or sa palagay ko, mali yung ginawa ng aming public official dito. Yun yung dapat mataas yung level sa kritisismo. Now, kaya papasok dyan yung tanong, defamatory ba? Titingnan din, sino ba yung nagrereklamo? Siyempre kung public official at yung sinabi naman ay ukol sa kanyang official na trabaho, no, hindi talaga siniraan yung kanyang pangsarili, yung kanyang pamilya. Siyempre, iba yun. Hindi natin mahirap masabing libel yun. But of course, pag yung pag-atake mo dun sa public official, ukol na sa kanyang katauhan, hindi na limitado sa kanyang trabaho. Talagang sinisiraan mo na siya personally, then pwede mo sabi na defamatory ito. Of course, titingnan din dyan, Maricel, no, titingnan. Sinabi ko kanina, malice is presumed. Therefore, kung ikaw ang sasagot sa kasong krimen ng libel, sasabihin mo, walang mali siya yan. Yan ay pawang fair and true report. No? Ako'y nagko-comment lamang sa public events, sa public knowledge. No? Ito ay general comment, all of these things. Walang mali siya yan. Or ako'y nagbibigay lamang ng abiso sa publiko na makakabuti sa publiko. Halimbawa, may nag-warning ka, no? Itong tao na to ay hindi na konektado sa aming organisasyon at hindi kayo. Maraming ganun Hindi na ho kayo pwede makipag-deal sa kanya. Na-experience ko yan, Maricel, no? May nag-file ng libel tungkol dito. Hindi nag-prosper yung case dahil nakalagay lang naman dun sa publication. Hindi na ho namin siya empleyado at wag na ho kayo makipag-deal sa kanya. Hindi naman sinabi dun, ganito yung ginawa niya, nakaw siya, etc. Public advisory lang for the safety of the public na hindi na ho yan tao namin at huwag na kayo mag-usap sa kanya, huwag na kayo magbigay ng kabayaran sa kanya. So yung mga ganun, no? Defamatory ba to? Is defamatory ba to? Or is it malicious, no? Or ito titingnan din syempre, Maricel, identifiable ba? Makikilala ba kung nagreklamo? Kasi mamaya nagreklamo yung isang tao, sabi niya, ako to ako yung tinutukoy. Pero pag binasa mo naman yung sinulat, di naman parang ikaw. hindi naman. Hindi naman iniisip mo lang. Or ano ka lang, hindi natawag nilang F na F ka lang. Feeling ka lang na ikaw. Hindi naman talaga. So those things, no? Kasi syempre ang lahat ng krimen ay may elements. So titingnan yung elements kung ito hindi present doon sa custom libel, yun ay pwedeng maging mga depensa para sa custom libel. Okay. Attorney Paul, bibigyang daan lang natin yung mga tanong sa social media, no? Bago po tayo maubusan ng oras. Ito, Attorney Paul, galing kay Leila Santos. Sabi niya, what if dinelete ang post? Wala na bang kaso yun pag dinelete yung post? Hindi ho, no? Bigyan ko kayo ng example parang sa pagnanakaw. Kapag ho kinuha nyo ang cellphone ng inyong kaibigan at binulsa ninyo, pero binalik nyo rin later on, masasabi bang hindi nyo ninanakaw? Hindi. Kasi ang akto ng pagnanakaw po ay nangyari na nung kinuha ninyo, binulsa at kayo umalis. Ang pagbalik nila lang ninyo ay pagiging guilty nyo na lamang, no? Pero hindi nito binura yung nangyaring opensa ng pagnakaw. Now, ba't ko sinabi yun? Para mas madaling maintindihan, balik ho tayo sa libel. Kung kayo yung nag-delete ng post, yung bang akto ng pag-delete ninyo ay binubura yung nangyaring pag-post, yung panira na nangyari nung pinost. Hindi ho, kasi nangyari na Remember, yung offense ng libel is public malicious defamatory imputation. Nung time na pinublish ninyo, nasira na. Nasira na yung tao, nasaktan na. Nung tinake down ninyo, maaaring hindi na makikita, hindi na tutuloy yung pagkalat ng post or pagkasakit or defamatory imputation, pero nangyari na. So, hindi ho automatic yun na dahil tinake down nyo, tapos na.
Oo, puwede pa rin. Pero baka dapat Puwede pa rin. ini-screenshot nila para may Tsaka ebidensya. screenshot na yan ng taong nasaktan. So kahit na Oo, oo nga. ginitin yun. I mean, of course, but whether na screenshot or hindi, nangyari na yung Mm. offense at the time na pinublish yan. Ayun. Eto pa, attorney, galing kay Mark de la Cruz. Sabi niya, to clarify lang po, attorney, what if totoo naman ang pinost pero nasira ang reputasyon ng taong tinukoy? Pwede bang magsampa pa rin ng cyber libel? Opo, pwede pa rin naman kasi yun nga no, titignan kung kahit sabihin mo ng totoo, pero did it need to be made public? Did it need was it proper na kailangan pa rin gawin siyang public and ipakalat sa ibang tao? Kasi may mga bagay naman talaga, Maricel, na pwede mo naman sabihin pribado na lamang, no? Maaaring totoo man ito, pero what's the point na pagpapakalat nito sa pampubliko? Is there value Mhm. in that? Kasi Mhm. the truth, it may be true, but it may also be defamatory. It may also be destructive. So anong Mhm. benefit ng truth na yon kung hindi naman kailangan gawing sa pampubliko? Kaya dapat maging careful din tayo na hindi dahil totoo. Sabihin, totoo naman yan eh. Totoo naman Oo. ganyan yung condition mo eh. Totoo naman ginawa mo yan eh. Well, Uh-huh. it doesn't mean that it has to be published, no? Hindi ibig sabihin na kailangan ipangalandakan na natin to sa pampubliko. Bagamat Mhm. ito ay totoo. Ayun. Eto po galing kay Jen Pascual. Sabi ni Jen, yung nag-post po ng screenshots ng conversation ng jowa at kabit, cyber libel Hmm. din ba yan? Maaaring cyber libel yun, no? Pero more than that sa akin, no? Maricel, no? Mm-mm. Meron ho tayong tawag dito, yung inviolability of private communication. Ibig sabihin, nakalagay ho sa ating civil code na ang privacy ay communication ay hindi dapat sinisira ng isang tao. So papasok para sa akin, no? Although hindi ito kasong krimen, pero tinatawag ng iba na civil libel or civil damages yung pwede mong habulin. Ibig sabihin, maaaring pwede kang maghabol ng danyos kapag ang Mm-mm. isang tao ay nag-post ng screenshots ng mga pag-uusap nyo or pag-uusap mo sa isang tao na pribado. Dahil Mm-mm. meron hong inviolability or hindi pwedeng sirain ang pagka-pribado ng pag-uusap. Kung sino man ho ito, kung sino man ang inyong kausap, Mm. regardless sa nature ng relationship ninyo, no? Yung inyong private conversation must remain private. At kung Oo. merong hong naglabas nito, pwede ho kayo magkaroon ng exposure for civil damages. More than libel, no? More than Aha. libel. Of course, it can still be libel depending sa pag-post mo, sa nilagay mo. Pero to me, more than that, baka magkaroon kayo ng exposure for civil damages. Kaya mag-ingat ho kayo sa pagpo-post ng pag-uusap na privado. Dahil number one, hindi niyo ho talaga dapat yan pinopost kasi nga, privado ang pag-uusap. Paano kung sa group chats? I mean, hindi naman siya published, pero of course, mas marami pa rin yung makakakita. Yes, ang tinatawag ho na public doesn't necessarily mean public as in yung status mo public, no? Mm, Public mm-mm. that meron ng ibang taong nakakakita liban doon sa taong iyon tinutukoy. So maaaring isa yan, maaaring dalawa sa group Mm. chat, pero Mm-mm. kung iba na yan ay nakita na yan ng ibang tao, masasabi na yan ay public. Hindi necessarily Ayun. kailangan public to the world, Yes, meaning public yes. lamang dahil hindi naging pribado doon sa nag-iisang tao na inyong tinutukoy. Nakita na ng ibang Oh. tao, kahit pa mga kaibigan yan, barkada Mm-mm, nyo, group chat, mm-mm. yan ay makukonsidera pa rin public. Kahit na hindi sobrang public, public pa rin yan. Oo, may nakakita pa rin na ibang tao na May nakakita pa supposedly rin eh. hindi aware Huwag dun nyo sa isipin na conversation public. na yon. Oh, Maricel, Oo. siguro parang mas malinaw, public doesn't mean strangers. Okay. Public means other persons. So it can be your Klaro. friend, your Mm-mm. barkada, pero public pa rin ho yun. Okay. Attorney Paul, sige po, ano na lamang po yung inyong mapapayo dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin patungkol po dito sa cyber libel? Sa akin ho, no, wag ho natin hayaan na ang mga batas sa cyber libel ay pigilan tayo na magkaroon ng freedom of speech. Let's enjoy the freedom of speech na pinoprotektahan ng ating constitution. At the same time, no, hindi naman ito absolute freedom of speech. Siyempre, ang freedom of speech natin is limited pa rin. So, hindi rin tayo dapat pumunta sa paraan na nakakasira na tayo, na sa pampublikong opisyal yung atake natin ay pang-personal na, ay pawang walang katotohanan na. Sa polisiya, sa mga desisyon, okay lang magkomento kayo dyan. Pero kung talaga'y atake nyo pang personal na at hindi na tama, no,
yun maaring pumasok na yan sa libel. So, let's i-enjoy ho natin yung ating kalayaan na magpahayag ng ating saloobin, freedom of speech and expression. But at the same time, no, let's be very careful also na wag naman tayong tumawid doon sa linya na wala ng katotohanan, pawang paninira lamang, at gusto lang nating masira talaga at mayurakan yung memorya o yung honor ng isang tao. So let's just work within that line. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Paul Castillo, isang law expert at professor sa Far Eastern University. Thanks, Attorney Paul. See you next time.